Muli, welcome po sa ating God's Healing Mission. A mission to heal, to protect, and to save life. At ang pinakapuso nito yung mabigyan tayo ng karunungan ng Diyos, di po ba? Para maging ganap ang kaligtasan. Dahil maraming tao ngayon, hanggang ngayon, hindi nila alam kung paano ang totoong kaligtasan. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ang kasakitan ba o problema mo ngayon, ito ba ay laging pagsubok? Hello? Yung COVID-19, tandaan po natin hindi siya pagsubok. According to the Bible po, ito po ay science. Kaya ngayon, titingnan na naman natin according to the Bible din. So, walang pag-uusga, mag-aaral po tayo. Ito'y karunungan para magiging ganap ang ating kaligtasan. Physical man o spiritual. Ngayon, natanong ba natin sa ating sarili, bakit kaya ako nagkakaproblema ngayon? Bakit kaya ako nagkakasakit ngayon? Siyempre, maliban sa tanda ng COVID-19, iba po ito, individually. Ikaw, ako, pag nagkakasakit ka, ano ba talagang dahilan? Ito ba laging pagsubok? Hello, naisip ba natin yon? Ito ba yung laging pagsubok? Ang dami natin naririnig, pagsubok lang yan, pagsubok lang yan. Amen. Kaya pag tinanong kita ngayon, Brad, ikaw nanonood ngayon, sigurado pag may problema ka o may kasakitan ka, sasabihin mo pagsubok. Amen? Yan, tingnan natin. Malalaman natin ngayon, biblically, kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa kasakitan at problema mo. Amen. Ready ka na ba? Hello. Ayan. Ngayong oras na to, malalaman natin, pagsubok ba talagang dahilan o may iba pang dahilan? Umpisan na po natin. I-prepare nyo na yung mga pen and paper nyo dyan. Titingnan natin ayon po sa Biblia, ha? Walang pag-uusga. Pag-aaral lang ayon po sa banal na kasulatan. Una, bakit nagkakasakit ng tao? Ayan, Ecclesiastico, tingnan natin verse 37, chapter 37, verse 27 to 31. Ulitin ko, Ecclesiastico, chapter 37, verse 27 to 31. Pakinggan nyo po mabuti ito, ang ganda po nito. Anak ko, sa buong buhay mo'y lagi mong alagaan ang iyong sarili. Huwag kang kakain ng anumang makapipinsala sa iyo, sapagkat hindi lahat ng pagkain ay makabubuti sa lahat ng tao, at hindi rin nasasarapan ang lahat ng tao sa lahat ng pagkain. Ayan po, word for word, ano sabi? Hindi daw lahat ng pagkain pwede mong kainin. Ngayon, sabi rito sa 29, huwag mong hangaring matikman ang lahat ng pagkain, at huwag kang pakalabis sa anumang ihain sa iyo. Nakapagkakasakit ang pagkain ng labis at ang katakawan ay umuwi sa sakit ng tiyan. Ano daw? Hello, ulitin ko yung 30. Nakapagkakasakit ang pagkain ng labis at ang katakawan ay naiuwi sa sakit ng tiyan. Anong sabi po? Biblical po tayo, di po ako nagsabi Tama po ba? Masakit ba? Katakawan pala. So, hindi pagsubok. Amen? Tama, hindi. Anong dahilan? Katakawan. Ngayon, tingnan natin sa 31. Marami na, yung mga namamatay naman. Pagkatapos ng katakawan mo, nagkakasakit ka, matigas pa rin daw ang ulo mo, anong nang mangyari? Marami na ang namatay sa katakawan. Iwasan mo ito at haba ang iyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hello! Nakaka-relate ka pa ba, Brad? Hello, Brad. Brother, sister, nakaka-relate ka. Katakawan. Biblical po, hindi ako nagsasabi. Kaya mahirap pa pag nagsabi. Ako rin po, pagka may nagkakasakit, nagtatanong sa akin, may problema sila. Hindi ko agad sinasabing, hoy, pagsubok yan. Bakit? Hindi mo kasi tinutulungan ng tao pag sinabi mong lahat pagsubok.
Isang rason na yan katakawan mo, Brad. Hello? Tinamaan ba? Yes, the truth hurts, but the truth will set you free. Amen? Palakpakan natin si Lord. Meron pa bang dahilan? Isa pang dahilan, tingnan natin very interesting to, ayon po sa Biblia, Awit 107. Tingnan natin sa Awit 107 naman, chapter 17 to 18. May sinasabi ba? May sinasabi ba ang Biblia tungkol dito sa bakit ka nagkakaproblema o nagkakasakit ka? Tingnan po natin Awit 107 ulitin ko, 107 verse 17 to 18. Pakinggan nyo po to, ang gaganda ng mga verse natin ngayon. Never heard in your entire life. Sabi ko nga, kakaiba ang vlog na to. May nagsabi rito, may nagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanaras nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan. Anupat sa inyo ay di na magluluwat ang kanilang buhay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano daw? Uulitin ko. Dahilan may nagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Likong pamumuhay. Tanong, pagsubok ba o liko? Liko. Amen. Ano ba yung mga likong pamumuhay? Alam nyo na yun kung ano, yung mga masasamang pamumuhay mo. Kaya ka siguro nagkakaproblema, kaya ka nagkakaganyan, hindi ka nag-ready. Kung ano-ano ginawa mo likong pamumuhay, pwede sa pambababae, panloloko, kasinungalingan mo, kaya ka siguro nagkakaganyan. Ayon po sa Biblia. Amen? Pagsubok ba o likong pamumuhay? Malinaw po nagkasakit sa liko. Una, sa katakawan. Ito naman isa, likong pamumuhay. Mayroon pa ba? Ito, exact word. Number 3, reason Tingnan nyo po kung nasan kayo rito at napakaganda nito. Pag nalaman mo ngayon ang dahilan, hindi pala pagsubok, kaya mo nang solusyonan. Balik tayo sa Awit, chapter 38 tayo. Verse 1 to 3. Ito naman, pakinggan nyo po ulit napakaganda. Sabi rito, Yahweh, huwag mo po akong kagalitan. O kung galit ka may, huwag akong parusahan. Ang labis mong galit ay aking dinaramdam. Sa parusang hatol, ako'y nasaktan. Parusa to. Bakit? Ako'y nilalagnat ng taglay mong galit. Umapoy sa salagnat dahil sa sala ko. Dahil sa sala ko, sabi rito, ako'y nagkasakit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit 38 verse 1 to 3. Ano yung bandang uli sinabi niya? Dahil sa sala. Amen? Never heard po ba? Yan ang sinasabi ko kasi. Kaya sabi ko, totoo, ligtas ang may alam. Dahil sa kasalanan yan. Dahil sa kasalanan ng katakawan, dahil sa kasalanan sa likong pamumuhay, at eksaktong kasalanan. So kung ano man yan, iisipin mo ngayon, bakit nagkakaproblema ka, Brad? Napakaganda, no? Bakit ka nagkakasakit? Ayon po sa Biblia, yun po yung mga iba't ibang dahilan. Hello? Kaya pala, so ang mangyayari dito, ano ba solusyon ngayon? Di tanggalin mo yung sobrang katakawan mo. Sabi ko palitan mo ng healthy foods, diet ka, proper po, exercise ka, tubig, prutas, gulay. Sarapan mo lang ang luto. Amen? Pagkatapos yung sala, tanggalin mo yung kasalanan. Ano yung mga kasalanan? Diniscuss po natin sa previous vlog natin, yung mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa at pagkukulang. Tanggalin nyo po yun. Likong pamumuhay mo. Kung liko ang pamumuhay mo ngayon, tanggalin mo yan. Alam mo, maniwala ka sa Biblia. I-reverse mo lang yon. Pag tinanggal mo yon, ayan, gagaling ka na sa iyong karamdaman. Amen. Palakpakan natin si Lord. Eto pa, bakit daw ang nangyayari dito kasi, di ba, nagdudulot ng kamatayan Tama? Ito yung nagiging dahilan. Ito ay exact dahilan. Magmula doon sa katigasan mo ng ulo, lalala, matutokso ka ng mga ganitong pagkain, ng ganitong bisyo, ganitong ugali, tukso-tukso, napupunta sa kamatayan. Meron ba exact na sinabi yan? Yes, si Santiago po sinabi ngayon.
Pag hindi ka nag-ingat, nagdire-diretso ka dyan, kamatayan. Ayan kamatayan. Hindi po ako nananakot ayon sa Biblia. Ayon sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 14 to 15. Pag hindi nyo daw, ito po pakinggan nyo mabuti. Pag hindi mo pinigilan pa yan, o tinigilan, salamat sa Diyos. Sabi nga kay ate ko, happy birthday ate. At least alam mo na ngayon ate, no? Lahat ng mga may kasakitan. Ito ang mangyayari daw sa iyo kapag hindi ka pa kumontrol sa lahat ng ito. Ano sabi rito? Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Sabi rito, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Amen? Kung naakit ka sa sobrang pagkain mo ng mga bawal, matutokso ka nga. Tama, hindi? Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. So pag sumobra na pala, nagkakasala ka na sa katawan mo, nagkakasala ka sa pamilya mo, at sa Diyos. Ano mangyayari pag nagtuloy-tuloy yan? Kapag lumala, pakinggan niyo po ito, kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoo po ba yun? Palakpakan natin si Lord. Kumpleto, no? So, pag nagdire-diretso ka ngayon sa ginagawa mong pagkakasala, magbubunga niya ng kamatayan. Ayoko po, hindi po ako Diyos, only God knows. But if you detect, pag ni-detect mo yung mga pagkamatay ng isang sa COVID-19 lang sino ba yung vulnerable po? Sino ba yung delikado, ang mga lalong namamatay? May dating kasakitan. Amen! So, may malalang kasakitan. Saan galing yung malalang kasakitan? Katakawan daw po. Likong pamumuhay or kasalanan. Amen? Tama o hindi? So, dahil doon sa katakawan ngayon, sa lalikong pamumuhay, nagkasakit ka. Lumala. Ito po yung sinasabi niya. Pagkatapos, nagka-COVID-19 ka pa. Lalong lumala. Sabi ng Biblia, pag ikaw ay hindi ka kumontrol, itong tinatawag niyang pita ng laman, tukso ng pagkain, kasalanan, pag hindi mo daw na-control, ang bunga nito ay kamatayan. Tama, hindi? Palakpakan po natin si Lord. Hello! Di ba? Tama po ba? Talagang biblical lahat, no? Talagang mamamatay ka nga. Yun ang dahilan ngayon. Iisipin mo ngayon, oo nga, no? Pagsubok ba to o parusa na sa'yo dahil sa kasalanan mo? Tama, hindi. At lagi natin sinasabing, ang lagi sinasabi ng mga tao, naku, Diyos ko, bakit ako pa? They question God. Amen? So, ito pang isa. Lagi natin nasasabi yung mga karma kasi kinarma ka na dahil sa ginawa mo. Totoo ba yon? Yes. Yung word na karma niyan, yung mga negative na mangyayari pagkatapos mong ginawa ito. Tingnan natin, 'di ba mayroon po tayong narinig lagi, oy, kung anong inani mo, yun, kung anong tinanim mo, yung aanihin mo. Amen. Simple lang. So, i-summarize natin, ibig sabihin kung ano ang itinanim mo, yon ang aanihin mo. Biblical, meron, Galatians 6:7. Sabi ko nga, kompleto po ang Biblia, pag-aralan lang natin. Maliligtas ka, ako na magsasabi sa'yo. Totoong ligtas ang may alam. Pag tinanggal mo to, magiging healthy ka. Amen? Ano sabi sa Galatians 6:7? Ito yung maganda, sabi rito. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Ayan mga nagdadaya sa Diyos. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ngunit, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Word for word po. Kung ano daw ang itinanim mo, inihasik, sabi rito, ay siya mo ring aanihin. Amen. Kaya nga kung ikaw ay naghasik po, ikaw ay nagtanim ng mga kabutihan mo sa inyong sarili. Tanong, pagkatanda mo, di ba mabuti rin ang aanihin mo? Amen?
Ako po, yun po isa sa prinsipyo ko sa buhay kasi nag-iisang katawan mo yan. Talagang careful po kung anong kinakain ko, exercise, talagang proper po ang kinakain. Kung ano po, for how many years in my life po, tandaan natin, magmula po nung bata ako hanggang ngayon, dahil yun ang lagi ko iniisip, how to take care of myself. Of course, number one, spiritual, pero how to take care of myself. Alam mo, hanggang ngayon, sabi ko nga, hindi mo yata ako makikita sa hospital o sa clinic. Walang kita sa akin ng hospital. Hello? Amen ba? Kasi yun po ang yun po ang tinanim ko. Ganon din sa kapwa mo. Kung ano yung tinanim mo sa kapwa mo naman, yun din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng masama, masama po ang may dudulot nun. Lalo na sa Diyos. Pag sabi rito ni San Santiago, St. James, sabi niya, kapag ikaw naman nagtanim naman ng masama sa Diyos, ano aanihin mo? Impyerno. So, napakaganda ng ano natin ngayon. May connection sa physical at spiritual. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, may good news. The good news is, hindi pa huli ang lahat. Amen po ba? The good news is, nalaman natin ngayon. So, from now on, ang gagawin mo, what's your diet? Kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo, tandaan mo, kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo, yun din ang lalabas. Amen? What you eat is what you get. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, give time. So, hindi yung you will find time, sandali, maghanap ako ng oras para sa aking health, para sa aking physical health. No, you need to give time. Fine. Talagang mag-set ka ng time mo. Mag-exercise ka at yung pagkain mo, talagang i-less mo, kapatid. Dahil kung ano man, may reversible naman lahat yan. Kasalanan, pwede magbago, pwede kang patawarin ni Lord. Amen? Sa physical naman, ganyan din po. Tanggalin mo yung likong pamumuhay, tanggalin mo yung sala, tanggalin mo yung katakawan mo sobra, ikaw ay gagaling din at gagaling. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, ano yung pinakamagandang message dito? The message is clear. Pag may nangyayaring kasakitan sa'yo, pag may nangyayaring problema po sa'yo, ngayong oras na to, at least nalaman mo na, pasalamat ka sa Diyos. Never question God. Amen? Never question God if you have problem. Ask yourself. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Tagalog po ha. Huwag mong tanungin ang Diyos kung bakit ka nagkakasakit. Kung bakit ka nagkakaproblema. Tanungin mo sarili mo. Baka nandun yung problema mo galing sa sarili mong desisyon, maling pamumuhay, kaya ka nagkakaganyan. Reversible ba? Yes, ako'y naniniwala at nananalig. Matthew 6:33, sabi niya, may pangako ang Diyos. Unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sundin mo ang kalooban niya at ang lahat daw ito, lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa iyo. And everything will be added unto you. Amen! Gawin number 1 si Lord, tapos na ang problema natin. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Hello, may natutunan? Diba? Tama po, no? So, yan ang sinasabi natin. Uulitin ko lang po, no? Never question God. If you have problem, you ask yourself. When you ask yourself, and at the same time, dun mo makikita ano ba yung nangyari. And please, yung vlog kong ito, ano ba yung kasakitan pa ng ginawa ko? Ano ba yung mga kasalanan ginawa ko? Ano ba itong makinain ko dati? Irreversible naman yon. Gawin mo po to kasi nag-iisang katawan mo yan, kapatid. Walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ikaw rin. Amen? Walang mag-aalaga yan kundi ikaw rin. So sabi nga, lagi natin naririnig, di ba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.